Tatay naman kasi bakit hindi ka pa kaninang hapon umalis? Ginabi ka na tuloy. Sana may masakyan ka pa. Ay okay lang yan anak. May masasakyan pa naman ako ng ganitong oras. Huwag ka mag-alala. Alam mo naman kasi ang tatay mo tuwing Sabado at Linggo lang umuwi ng bahay. Minsan, hindi pa kasi biglang nagkakaroon ng ekstrang trabaho. Kaya naman, sabik na sabik pa ako na makipag-banding sa inyo ng kapatid mo. Saka ikaw, bumalik ka na sa atin. Hindi mo na ako kailangang hintayin pang makasakay. Maya-maya may daraan ding sasakyan. Nag-iisa ka pa din namang maglalakad pabalik dun sa atin. Konting lakad lang naman to, Tay. May baon naman akong asin at bawang kapag dumating ang aswang. Ay, kayo talaga. Ang hilig ng nanay mo na maniwala sa mga ganun. Hindi naman totoo yung mga aswang. At gawa-gawa lang yan ng mga tao. Okay lang yan, Tay. Namimiss ko rin naman kasi kayo kaya gusto ko kayong samahan hanggang dito. O sige na nga anak. Basta, mag-iingat ka sa pagbalik mo, ha? Oh, ano yan anak? Sinong nag-text sa'yo? Si Inay po, kakain na rin si Jasmine. Ayaw kumain nang hindi ako magsusubo sa kanya. Sabi ko naman kasi sa'yo bumalik ka na kasi. Bumalik ka na. Kasi yung kapatid mo, nakadepende talaga sa'yo kapag kakain. O sige na, wag mo na akong alalahanin. Mamaya lang makakasakay din ako. Tay, Sige na anak, maglakad ka na. Magte-text na lang ako kapag nakarating na ako sa boarding house ko. mag-iingat ka, Tay, ha? Mamimiss na naman kita. Ikaw din anak. Kayo ng nanay at kapatid mo, mamimiss ko kayo. O, mag-iingat kayo palagi ha. Sige po, lakad na ako, ha? Sige anak. Ah, Diyos ko, ano yun? Tay! Tay! Ang tatay ko! Tulong! Tulong! Nang balikan ko si tatay, nakita ko siyang kinakain ng isang aswang na hanggang ngayon ay natatandaan ko pang itsura. Kung hindi sana ako nakatakbo ay isusunod na ako nito. Kaya lang wala na si tatay. Pinatay na siya ng aswang. Ito na siguro ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko noon, Miss Ligaya. Napakabuting ama ni tatay. Dalawa ang trabaho niya sa syudad pero sinisika pa rin niyang magkaroon ng oras sa amin kapag wala siyang pasok. Kaya lang hindi mo talaga masasabi ang buhay. Yung taong kasama mo lang ngayon, bigla na lang mawawala kinabukasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Melay. 40 years old na sa kasalukuyan at isang guro. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung ako ay 23 years old pa lamang. Sa aming lugar ay may bali-balita na may aswang na gumagala at ito ang pumatay sa aking ama. Pero pagkatapos ng insidenteng iyon, bigla na lang itong naglaho at hindi na nakita kahit kailan. Samantala, kami ng aming ina ay nahirapan sa buhay pagkatapos mawala ni tatay. Tanging paglalabada ang trabaho ng aking ina. At kapag nakahingi ng saging na tanim ng kapitbahay, siya ay naglalako ng turon sa eskwelahan. Nabuhay kami na ganoon hanggang sa may oportunidad na dumating sa akin. At ito ang pangunahing dahilan ng aking pagliham. Sa trabahong aking napasukan, ako ay nagkaroon ng mga hindi kapanipaniwalang karanasan. Ang kwentong iyon ng aking buhay ay bihira kong maikwento sa iba dahil baka pagtawanan lamang nila ako pero sa pagkakataong ito, ipagtatapat ko ang lahat ng aking nasaksihan. Binago ko ang lahat ng detalye ng lugar at pangalan ng taong sangkot. Anumang pagkakatulad sa totoong tao o lugar ay hindi sinasadya at nagkataon lamang.
Sisimulan ko ang istorya. Isang mainit na tanghali nang sabihin ko sa nanay ko, natitigil na lang ako sa pag-aaral. Ano? Hindi ka na mag-aaral? Anak naman, nakailang tigil ka na yata nung high school ka. Kaya nga first year college ka pa lang, 23 ka na. Kaya pa naman kitang pag-aralin. Yung si Madam Rusing ay sa akin na talaga yung magpapalabada at hindi nakukuha ng iba. Kaunting tiis na lang anak. Makakatapos ka rin. Tingnan mo nga, Nay. May sakit na nga kayo eh. Kaya paano ko pa ipagpapatuloy ang pag-aaral ko? Dapat tumigil na kayo sa pagtatrabaho. At ako na pong bahala sa mga gastusin natin. Ako na lang pong magtatrabaho. Anak naman, kailangan mo mag-aral dahil kung hindi, paano ang kinabukasan mo? Ang ganda pa naman ng pangarap mo. Gusto mong maging isang guro. Paano na lang yun? Nay, saka na lang po ako mag-aaral kapag okay ng lahat. Wala naman pinipiling edad ang edukasyon eh. Ang mahalaga sa ngayon ay yung kalusugan mo po. Anak, ilang beses ka nang nagpatigil-tigil dahil sa kahirapan ng buhay natin. Pasensya na. Ganito lang ang nanay mo. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Elementarya lang natapos ko kaya hindi ako makapaghanap ng maayos na trabaho. Anak, pasensya na talaga. Nay naman, huwag niyo na pong masyadong ibaba ang sarili niyo. Alam kong ginagawa niyong lahat para sa amin ni Jasmine. Basta, Nay, kapag nagtatrabaho na ako, magpapacheck up na kayo ha. Ako na rin pong bahalang sumagot sa mga gamot niyo. Miss Ligaya, ng mga panahong iyon ay ramdam na ramdam ko ang panliliit ni inay sa kanyang sarili. Ako naman ay pilit na ipinauunawa sa kanya na sapat siya sa lahat ng oras at nagagawa niya ng maayos ang papel niya bilang ina. Ilang araw din po akong naghanap ng trabaho at sa wakas natanggap ako bilang kasambahay sa kabilang baryo. Hindi ko na ito pinakawalan dahil maganda ang sahod. Isang kapitana at negosyante ang aking magiging amo. Nay, tingnan niyo po oh. Ang lapit lang. Hindi niyo na po ako kailangang ihati dito sa pinagtatrabahuhan ko. Napagod lang po kayong dalawa ni Jasmine. Kunin niyo na po itong 50 pesos ko at bumili ka ng pansit doon sa may kanto. Naku anak, wag na. Sa'yo na yan. Maganda na yung kahit papano may pera ka sa bulsa. At saka wag mo kaming alalahanin. Mamimiss ka kasi namin ng kapatid mo kaya inihatid ka namin. Nay naman, kung mamiss niyo ako para naman akong mag-a-abroad. Isang barangay lang naman ang pagitan ng trabaho ko at sa bahay natin. Kasi anak, stay in ka doon. Baka buwanan ka nang umuwi. Basta anak, mag-iingat ka ha. Inilagay ko sa bag mo yung langis ng lana para alam mo na kung may aswang sa paligid. Alam mo na hindi natin alam kung nasaan ang mga kagaya nila kaya maganda na rin ang nag-iingat ha. Wala naman na yung aswang, Nay. Patay na yun. Kinarma na siya sa ginawa niya kay tatay. Mas maganda pa rin na naninigurado anak. Dito na po pala ako, Nay. Sigurado akong hinihintay na ako sa loob ng mga magiging amo ko. O siya, sige anak. Palagi kang magte-text tuwing gabi ha. O kaya naman kapag wala kang ginagawa. Ate, bili mo ako dal? Oo naman, Jasmine. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ni ate sa atin, dala ko na yung dal na gusto mo. Basta ha, magpapakabait ka kay nanay ha. Kakain ka sa tamang oras. Sige na anak, pumasok ka na sa loob. Uuwi na kami ni Jasmine. Sige po, inay. Mag-iingat po kayo. Pagkatalikod ni inay at Jasmine ay saka ako lumakad papunta sa may gate. Ang bilin sa akin ay buksan ko na lang yon kapag papasok na ako. Pagkapasok ko sa loob, ay malakas na sigawan agad ang bumungad. Naiintindihan ko na pinuno ka ng barangay na to.
Kaya palagi kang umaalis at wala ng time sa akin. Pero mabuti ba kung nasa barangay hall ka? Nasaan ka? Nandun sa bahay ng Imbalsamadora. Nakikipaglandian sa binatang si Roman. Kala mo hindi ko alam yon? Yan! Diyan ka na naman sa drama mong yan. Palagi na lang, Tirso. Ano ba? Palagi mo na lang iniisip na nanlalalaki ako. Kasi totoo naman. Nanlalalaki ka lang. Tingnan mo nga Panay na lang ang bili mo ng mga kung ano-anong pampaganda. Yung sahod mo sa barangay pati pera ko, doon na lang nauubos. At ano pa bang iba mong pinagkakagastusan? Yung lalaki mo? Kaya tuwang-tuwa sa'yo kasi ginagastusan mo, hindi ba? Ay, ano ba? Ano ba, Tirso? Nakakapagod na! Nakakapagod ka na rin, Amanda. Kailan ba ako magiging sapat sa'yo, ha? Ganun na lang ba talaga ako kapangit para tratuhin mo ng ganyan? Totoo naman eh. Bukod sa ang pangit mo na, baog ka pa. Bahala ka na nga sa paghihinala mong yan. Sa ayaw mo at sa gusto, aalis ako. Pupunta ako kung saan ko gusto. Oh! Ikaw pala. Hello po. Tirso! Yung kasampay na hinahaya mo, nandiyan na! Tinaasan lang ako ng kilay ng babae. Saka lumakad habang kumikembot ang puwetan. Sa pakiwari ko ay nasa edad 30 na ito. Medyo may katabaan ng pangangatawan at nakasuot to ng pulang saya at makapalang makeup. Sa paraan nito kung paano pumorma ay parang hindi siya kapitana, kundi isang mataray na madrasta. Ilang sandali pa, lumabas ang asawa nito mula sa loob at agad akong nilapitan. Oh, Iha. Nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po. Sana'y tumawag ka. Nasa loob lang naman kami ng asawa ko. Mukhang nag-uusap po kasi kayo ni ma'am. Nahiya na po akong tumawag. Yun ba? Okay lang yun. Pasensya ka na. At yun pa talagang naabutan mo. Pero sasabihin ko sa'yo, ang karaniwan ng senaryo yun sa bahay namin ng misis ko. Siya. Masok ka na sa loob at nang ma-tour kita sa loob ng bahay. Opo. Naging maayos naman ang ilang araw na pagtatrabaho ko sa bahay na yon. Palagi akong mag-isa dahil si Sir Tirso ay nasa negosyo niya, habang si Ma'am Amanda naman ay palaging umaalis. Pero simula noon ay palagi ko nilang napapaniginipan si tatay. Tuwing natutulog ako sa gabi. At ang paulit-ulit na senaryo. Ang tagpo na nilalamon siya ng walang yang aswang na pumatay sa kanya. Anak! Melay! Pupuntahan kita! Ililigtas kita! Ililigtas kita sa walang yang aswang yon! Kumapit ka sa akin, Tay! Anak, umalis ka na dyan. Lumipat ka na lang sa ibang lugar. Hindi ako aalis dito, Tay! Hindi ako aalis! Tutulungan kita! Ililigtas kita! Sa pwesto mo, anak. Umalis ka na sa pwesto mo. Sa iba ka na lang, anak. Huwag mo na akong sundan. Aray ko! Tay! Tuluyan na ngang nilapan ng aswang ang katawan ni tatay. Winakwak nito ang kanyang dibdib hanggang sikmura at walang sawang kinain ng lahat ng lamang loob sa kanyang katawan. Pagkatapos nito ay nagdilim na ang paligid at tuluyan na akong nagising. Tay! Tay! Diyos ko. Panaginip lang palang lahat. Pero anong ibig sabihin? Umalis na ako sa aking pwesto. Hindi ko maintindihan. Sa palagay ko ay may kakaibang ipinahihiwatig ang panaginip na iyon. Kaya naman nag-obserba na lang ako sa aking mga amo. Wala naman akong kakaibang napapansin sa kanila. Maliban na lang sa hindi nila maayos na pagsasama. Kagaya na lang ng minsan isang gabi. Yang isang plato na yan. Para sa'yo na lang yan. Hindi na naman po ba uuwi si ma'am? Lagi naman eh. Hayaan mo na. Halika, sabayan muna ako. Tayo na lang naman dalawan nandito eh. Nakakaya naman po, sir.
Parang hindi naman po yata tama na sumabay ako sa pagkain ng taong nagpapasweldo sa akin. Tauhan niyo lang naman po ako eh. Ay nako, huwag kang mahiya, Melay. Hindi ka na iba sa bahay na to. Hindi ka lang basta kasambahay kasi napapagaan mo ang aming buhay. Sige na, sumabay ka na sa akin. Malulungkot lang ako kapag kumain ako rito ng mag-isa. Sige po, sir. Eto oh, damihan mo ng kanin kasi namamayat ka na. Baka nahihirapan ka sa gawain dito eh. Hindi naman po, sir. Ganito lang din ang pangkaraniwang kong ginagawa sa bahay, kaya sanay na po ako. Sisiw na lang lahat ng ginagawa ko rito. Alam niyo nga po, sir, swerte pa ako dito. Kasi ang laki ng pasahod niyo sa akin. Sa ibang trabaho na inaplayan ko, hindi ako natanggap eh. Napakababa kumpara dito. Baka sadyang itinadhana ka lang dito. Tsaka ako naman kasi ayoko rin magpasahod ng mababa kasi iniisip ko na lang na yung ipapasahod ko, hindi lang isang tao ang makikinabang kundi buong pamilya niya. Ang bait niyo naman po, sir. Bihira po ang mga katulad niyong mabait sa tauhan. Ang hindi ko lang po talaga maintindihan, bakit hindi po kayo magkasundo ni ma'am? Hindi kasi kami magkaanak kasi bahog ako. Bukod doon, alam mo na, medyo mababa ang libido ko kaya wala akong gana sa kama. Hindi ko na ibibigay ang pangangailangan ng ma'am mo kaya siguro naboboring na siya sa akin. Mas gusto niya sa labas ng bahay o kaya naman sa presensya ng ibang lalaki. Kapag nagkasawa ka na, maiintindihan mo rin yon. Hindi naman po yun ang sentro ng relasyon, hindi ba? Ang mahalaga, nagkakaunawaan kayo, tsaka magkasama kayo sa lahat ng bagay. Dapat po nauunawaan ni ma'am ang kondisyon nyo. Tsaka hindi naman po ibig sabihin na hindi nyo maibigay ang pangangailangan niya, ay hahanapin niya na yun sa iba. Ikaw pong pinakasalan niya eh. Tama ka. Alam kong wala ka pang experience sa mga ganito pero mas marunong ka pang umunawa kaysa sa asawa ko. Alam mo po, sir, alam kong mabuti kayong asawa pero ang mahalaga, ipagpatuloy mo lang po ang ginagawa mo bilang asawa ni ma'am. Malay niyo po, ma-realize din niya ang pagkukulang niya at maging maayos pang relasyon niyo. Sana nga, Melay. Sana. Sa pagkakataong iyon ay nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Sir Tirso. Naramdaman ko na sobra niyang mahal ang asawa niya. Para sa kanya ay inoobserbahan si Ma'am Amanda. Dito ko na napansin na tuwing umuuwi siya, ilang mga damit na nilalabhan ko ay may hindi kaaya-ayang amoy. Kaya isang araw, nang matsyempohan ko na nasa bahay ito, ay napagpasyahan kong kausapin. Ma'am, aalis po ba kayo? As usual, kapitana ako sa barangay namin kaya palagi ako nasa barangay hall. Pero sabi ni sir, minsan lang daw po kayo mag-duty. Huwag kang magpapaniwala dyan sa sir mo. Nababaliw na yan eh. Masyado kasing malalang insecurities niya sa katawan niya. Kaya akala niya nalalalaki ako. Yung Roman po ba? Yung palagi niyang binabanggit? Anak na binata ni Madam Eva. Malaking inggit niya doon kasi lahat ng wala siya na kay Roman. Gwapo, matangkad, malaki ang pangangatawan, tsaka alam mo na, mataas ang libido. Bumibisita lang naman kasi ako sa punerarya kasi kaibigan ko si Madam Eva. Palagi kami nagkikuntuhan. Ganun po ba? Nagsusumbong sa'yo si Teriso, no? Huwag kang makinig sa lalaking yan. Mahilig ang gumawa ng drama. Saka mas mabuti kung mag-focus ka na lang sa trabaho mo rito sa bahay. Huwag ka namang himasok sa buhay naming mag-asawa kasi sobrang komplikado talaga. O siya, sige, alis na ako. Ipaganda mo na lang ng dinner si Teriso bago umuwi, ha? Sige po. Sa pagkakataong iyon, umaan siya sa likod ng bahay na kung saan masyadong sukalan at parang papunta ito sa isang liblib na lugar. Noon ko lang iyon napansin dahil madalas ay abala ako sa gawaing bahay kapag umaalis ito. Ito ay aking ikinaalarma. Kaya naman sinabi ko iyon kay Sir Tirso. Lalo na at napapadalas ko na siyang nakikita na doon dumadaan kapag umaalis. Ang mamamanda mo, sa likod bahay ba dumaan? Opo, sir. Nitong nakaraan ko lang po napansin eh.
Tapos sunod-sunod na araw na doon siya dumadaan. Hindi niyo po ba alam? Maaga akong pumupunta sa store at halos hapon na ako umuwi. Pagdating ko naman dito, madadatnan ko siyang wala kaya hindi ko natetsyempohan ang pag-alis niya. Ang alam ko lang tuwing gabi pumupunta siya sa punerarya ni Madam Eva. Palagi ko na siyang nauhuli doon. Sir, may iba po akong hinala eh. Sigurado po ba kayo na si Roman ang pinupuntahan ni ma'am? Nahuli ko na siya noon. Nagyayakapan silang dalawa. Kaya sigurado ako na may namamagitan sa kanila ni Roman. Ang weird naman po, sir. Nasa liblib na lugar ang pinupuntahan niya. Naniniwala po ba si ma'am sa mga engkanto o aswang? Sinasabi mo ba na ang pinupuntahan ng ma'am mo aswang o engkanto? Parang gano'n na nga po, sir. Paano po kung gano'n? Mukhang masyadong malawak ang imahinasyon mo, Melay. Bakit naman dumating sa punto na maniniwala ka dyan? Alam mo, kung meron kang dapat na obserbahan, yun ay walang iba kundi si Roman. Sigurado ako na yun ang kabit ni Amanda. E anong malay natin? Baka dun sila nakikita at gumagawa ng kababalaghan. Para nga naman hindi mahuli ng tao, hindi ba? Dahil sa sinabi ni Sir Tirso, mas lalo akong na-curious. Nagkaroon ako ng plano kaya one time nang makita ko na umalis si Ma'am Amanda, ay pumunta ako sa punerarya para usisain kung nandoon ba si Roman. O iha, kanina ka pa ba nakatambay dyan at naghihintay sa akin? Magdadala ka ba ng patay? May itatanong lang po sana ako tungkol kay Roman. Grabe na itong anak kong binata. Ang daming nagkakandara pa. Isa ka ba sa kanila? Ay naku, hindi po. Wala po akong gusto sa anak niyo. Curious lang po ako sa isang bagay. Ano ba kasi yon? Diretsuhin mo na ako. Ang dami kong ibalsamahin ngayon. Ang daming nakapilang patay. Huwag mong aksayahin ang oras ko. Gusto ko pong malaman kung tuwing 12:00 ng tanghali, umaalis si Roman sa inyo. Yung batang yon? Bihira na lang yun umalis sa ngayon kasi walang trabaho. Kaka-resign lang. Kapag hindi naglalaro ng online games, pinupuntahan ng barkada. Ngayon nga, nakahiga pa sa kama niya kasi dito natulog ang girlfriend niya. Ewan ko ba naman at sa halip na umuwi ng bahay, dito sa kwarto ko sa punerarya natutulog. Ganun po ba? Ma'am, anong ulam? Ay, Diyos ko nang bata ka. Ngayon ka lang bumangon. Yung girlfriend mo, ha? Baka ginugutom mo. Siya nga pala. Itong dalagang to, hinahanap ka. Kausapin mo muna. Oh, anong sadya mo? Ikaw yung kasambahay ni na Amanda, hindi ba? Opo, ako nga. Bakit mo ako hinahanap? Tungkol lang po kay Ma'am Amanda. Wala po ba kayong relasyon? Ha? Ano ka mo? Ninang ko yun. Hindi ko lang tinatawag na ninang kasi para lang kaming magtropa. Etong si asawa niya, napagseselosan ako kasi masyado kaming close. Kung may naririnig ka man doong kwento na tungkol sa pineperahan ko si Amanda, huwag kang maniniwala. Hindi yun totoo. Miss Ligaya, halos matunaw na ako sa hiya ng mga oras na yon. Dahil nagawa kong magtanong ng mga ganoong bagay sa taong di ko naman kakilala. Naaawa na kasi ako kay Sir Tirso at isa pa, hindi ako patahimikin na aking kuryosidad. Mas lalo pa nga ako na intriga nang minsan na magkaroon ng pag-aaway ang mag-asawa. Ano ba, Amanda? Kumurakot ka sa budget ng barangay? Ano ba? Hindi pa sapat ang perang ibinibigay ko sa'yo? Ang laki na nun Tirso, binabudget ko dito sa bahay. Tapos medyo nagdagdag tayo ngayon kasi kumuha tayo ng katulong. Ang babaw ng dahilan mo, Amanda. Hindi naman tayo kumuha ng 10 katulong para lumaki ng sobrang expenses dito sa bahay. Tsaka para sabihin ko sa'yo, nagbibigay ako ng bukod na pera bukod sa pang-budget natin dito. Pero saan napupunta ang mga yon? Sa lalaki mo? Yan na naman tayo sa paulit-ulit mong drama, Tirso.
Alam mo, ikaw lang nananakit sa sarili mo, kaya kung nagsiselos ka, kasalanan mo na yon. Kailan mo ba ako nahuli may lalaki, ha? Hindi ko pa nahuhuli. Pero mahuhuli ko rin balang araw. Ano ba yung lalaki mo? Pinapaaral mo sa kolehiyo? Kaya pati budget ng barangay ay dinadamay mo? At ang laman ng bulsa ko, inuubos mo, ano ba? Ay, nako, Tirso! Kung mag-aaway lang din tayo, aalis na lang ako! Nakakasawa na! Napapatanong din ako. Hindi si Roman ang lalaki ni Ma'am Amanda. Pero mukhang may ginagastos siya ng pera. Ibig sabihin, may iba pa siyang lalaki bukod dito. At iyon ang kailangan kong malaman. Isang araw na isipan kong sumunod ng palihim sa kanya patungo sa lugar na palagi niyang pinupuntahan. Napakasukal ng daan dito. At halatang hindi ito dinadaanan ng mga tao. Sa kakasunod ko sa kanya ay nakarating ako sa isang kubo. Tumago ako sa likod ng puno sa hindi kalayuan para pagmasdan ang gagawin niya doon. Good day, mahal. I'm here. Aso? Ibig sabihin, may alaga siyang aso sa loob ng kubo? O may aso yung pinupuntahan niya? Sobra akong naintriga. Dahan-dahan akong lumapit sa kubo. Sa mismong likod nito. Gawa ito sa kawayan kaya kahit papaano ay may maliliit na siwang. Sinikap kong hindi makagawa ng kahit anong kaunting ingay. Pagkasilip ko, nakita ko ang isang maamong aso. Malago ang balahibo nito at mukhang galing pa sa ibang bansa. Hinahaplos-haplos ni mamang ulo nito. Ito pala ang pinupuntahan niya sa tingin ko. Mahilig siya sa aso. Ang nakapagtataka, bakit kailangan niya pang dalhin sa isang kubo? We have a great day kahapon. Sobra ako nag-enjoy. Kaya naman medyo inagahan ko ngayon. Kasi hindi na ako makapagtimpi. Sabik na ako sa'yo. Alam mo naman, hindi na ako napapasaya ng asawa ko. Kaya, ikaw na lang ang nagpapaligaya sa akin. Nag-enjoy sa ginawa nila kahapon? At bakit ganun niya kausapin ng aso? Parang hindi isang amo kundi parang karelasyon. Patuloy akong nagmanman at nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Ma'am Amanda ay may ginagawa sa aso. Ang nakapagtataka, ang hayop ay hindi nagagalit at parang sobra niya itong napapaamo. Basta hindi ko na ilalarawan ng detalyado dahil baka makasira pa ito sa inyong channel, Miss Ligaya. Basta ang alam ko lang, nakakadiri. Dahan-dahan akong lumayo at sumiksik sa likod ng isang puno. Diyos ko po ha! Ano ba yung nakita ko? Totoo ba yun? Nang kinahapunan, pagka-uwi ni Sir Tirso, agad ko itong sinalubong. Hindi ako makatiis na hindi ibalita ang natuklasan ko. Ano bang ibabalita mo, Melay? At bakit parang kanina mo pa ako hinihintay? Sir, si Ma'am Amanda, Anong meron sa asawa ko? yung kabit niya, hindi tao, kundi isang aso. Ano? Totoo po, sir. Nagsasabi po ako ng totoo. Sinundan ko po siya kanina sa lugar na palagi niyang pinupuntahan. At nakita ko po siyang ginagawang isang bagay na tanging mag-asawa lang ang gumagawa. At sa alaga niya pa. Alam mo, Melay, nagtitiwala naman ako sa'yo pero minsan talaga sobrang lawak ng imahinasyon mo. Last time ang sabi mo baka aswang o engkanto ang kabit ng asawa ko. Tapos ngayon aso? Ano ba talaga, Melay? Pero sir, totoo po yung sinasabi ko. Hindi pa ako nagsisinungaling. Hindi pa ako gagawa ng kwento. Tsaka kung mag-iimbento man po ako ng istorya, bakit ko naman gagamitin ng aso? Alam mo, Melay, na-appreciate kita na nakikinig ka sa akin.
At inuunawa mo ako sa tuwing nag-open up ako tungkol sa problema namin ng asawa ko. Pero hindi ibig sabihin nun manghihimasok ka na at mag-iimbento ka ng kung ano-anong kwento. Ano ba talagang intensyon mo, Melay? Bakit mo ginagawa ito? Sir, talagang concern lang naman po ako sa inyo eh. Kasi talagang nakaka-intrigang kilos ni Ma'am Amanda. Gusto ko lang po makatulong kasi mukhang wala po kayong panahon para huliin siya sa ginagawa niya. Napag-usapan na natin to, Melay. Kasalanan ko rin kung bakit nagkakaganon ang asawa ko. Hindi ko talaga maiwasang dibdibin minsan kasi bilang lalaki parang naaapakan ng pagkatao ko. Pero pakiusap, itigil mo na yan. Hindi yun magagawa ng Ma'am Amanda mo. Kung may kabit man siya, hindi yun aso kundi isang tao. Bigo kong mapaniwala si Sir Tirso. Kaya naman wala na akong nagawa. Kinagabihan nagkaroon na naman ako ng isang nakakatakot na panaginip. At sa pagkakataong iyon, ay nakita ko na naman si tatay na nilalapan ng aswang ang katawan. Aray! Tay, kumapit ka sa akin! Anak! Lumayo ka na! Hanggat maaga pa! Lumayo ka na! Tay, hindi! Hindi ko kayo iiwan! Tuluyan na ngang nilamon ng aswang ang katawan ni tatay. Pero sa pagkakataong iyon, ay biglang nagbago ang itsura ng halimaw. Ito ay naging isang maamo at mabalahibong aso. Ang nakita ko sa kubo na pinuntahan ni Ma'am Amanda. Nang magising ako sa panaginip na yon ay parang bigla akong naintriga. Kaya naman mas lalo akong naging maobserba sa kilos ng aking amo. Alam mo, Melay, masyado ba ako maganda kasi palagi kang nakamanman sa akin? Opo, Ma'am. Maganda po talaga kayo. Pero, hindi naman po ako nagmamanman sa inyo, Ma'am. Ay sus, tutunawin mo na nga ako sa titig mo eh. Ma'am, hindi po ba kayo mahilig mag-alaga ng aso? Napansin ko po kasi na walang aso dito sa bahay. Hindi eh. Ayaw ni Tirso. Hindi talaga siya mahilig sa aso. Yung aso kasi namin noon, mahal na mahal niya tapos namatay na rin dahil sa katandaan. Yun, sabi niya, hindi na raw kami mag-aalaga ng aso kasi ang sakit daw pala kapag nawala. Ganun po ba? Oo. Bakit mo pala naitanong? Teka Melay. Tumatawag si Madam Eva. Hello? Hello, Amanda? Paalis ka ba ngayon o papunta sa barangay? Naayos ko na ang papeles sa barangay kaya free time ko ngayon. Kung wala ka naman palang gagawin, baka makasaglit ka rito. Meron lang akong mahalagang sasabihin. O sige, pupunta na ako ngayon dyan. Agad. Melay, maiwan na muna kita ha? Pupunta lang ako sa punerarya. Sige po, Ma'am. Ako na pong bahala dito. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nakapagtataka rin kasi ang palagiang pagpunta ni Ma'am Amanda kina Madam Eva. Kayong nalaman ko na hindi naman pala si Roman ang sadya nito. Palihim akong sumunod. Patago-tago pa ako sa kung anong bagay na pwede kong taguan para hindi mahuli. Nag-ingat din ako sa pagkilos. Pumunta sila Madam Eva sa isang tagong silid. Hindi ko na sila nasundan pa sa loob kaya tumayo na lang ako sa may pinto. Nakalimutan iyong isarang mabuti kaya medyo nakaawang ito. At dito ko pinakinggan ang kanilang usapan. Madam Eva? Anong sasabihin mo? Pinapupunta ako ng kapatid ko sa Canada kasi yung anak niya na pamangkin ko ay kamamatay lang. Doon ibuburol kasi doon sila nakatira. Hindi pwedeng hindi ako pupunta kasi syempre pamangkin ko yun at inaanak ko. Bali 1 linggo ako doon. Paano ka kaya? Hindi mo ba ito pwedeng ibilin sa mga tao mo? May imbalsamador ka namang maiiwan dito, no? Alam ko hindi mo isasara ang punerarya dahil ang aalis ka kasi may mga tao ka naman. Hindi ko ito pwedeng ipagkatiwala sa kanila, Amanda.
Bawal itong ginagawa natin. Baka makasuhan tayo ng mga kaanak ng mga namatay na sinerbisyohan ng punerarya. Ako lang ang pwedeng makaalam ng tungkol sa ginagawa natin. Eh paano na? Hindi ito makatatagal lang walang puso ng tao. Hindi ako makakapili sa ibang punerarya kasi wala naman ako ibang kakilanang embalsamador maliban sa'yo. Hindi papayag ang mga yun. Kasi illegal nga itong ginagawa natin. Gawan mo na lang ng paraan, Amanda. Marami akong patay ngayon. 5 agad ang sabay-sabay na dumating ngayong araw kasi na-aksidente. Pakainin mo na lang siya ng marami hanggat nandito pa ako. Eh alam mo na, kapag ganoon magtataas ka talaga ng ibabayad sa akin. Kasi may usapan tayong presyo. Ibig sabihin, kailangan mong maglabas ng maraming pera. Ay, Madam Eva, hindi na ako pwedeng kumurakot sa pondo ng barangay. Nakakalata ng mga konsihal. Eh baka mamaya masabutahay pa ako sa pwesto. Eh di sa asawa mo. Humingi ka muna sa asawa mo. Padoblehin mo na lang ng pangkaraniwang inaabot niya sa'yo. Hindi naman yung sasapat, Madam. Maliit lang ang negosyo noon. Hindi kalakihan ang kinikita. Yung sahod ko naman hindi rin naman galing kalaki. Eh para naman yung sa mga luho ko, no? Wala akong magagawa dyan. Gawan mo na lang talaga ng paraan. May pinag-usapan tayong presyo, kaya dapat palagi kang sumusunod. Alam mo naman na talagang bawal itong ginagawa natin. Isipin mo na lang yung pagsisikap ko para hindi ito malaman ng lahat. At saka syempre, yung tinitiis ko na rin na konsensya sa kamag-anak ng mga namatay. Kahit discount lang, Madam, hindi pwede. O kaya utang. Maghanap ako ng kung anong property ng asawa ko na pwedeng ibenta. Hindi talaga pwede, Amanda. Kasama na yan sa usapan natin noon. Alam mo ba na marami din na nakakabayad sa punerarya ko? Eh yung binabayad mo, minsan parang yun na lang din ang bayad nila kaya hindi rin naman ako gaanong nakikinabang dito. Eh, anong gagawin ko, Madam? Aba, gusto mo yan. Kaya ikaw ang bahalang gumawa ng paraan. Huwag mo akong idamay. Eh, Ma'am, delikado kapag hindi ko siya napakain ng puso. Baka hindi ko siya makontrol. Alam mo naman na yun lang ang pang-amo ko sa kanya. Hindi ko rin alam. Mukhang wala na akong choice. Kundi pumatay ng tao. Eh kaso sino naman kaya ang papatayin ko? Kaya ko yung gawin. Pero hindi ko alam kung sino dapat kong target. Lahat ng kinaiinisan ko may kapit sa mga pulis at matataas na tao. Nagulat ako sa sinabi ni Ma'am Amanda. Kaya napakilos ako sa aking kinatatayuan at nasipa ko ang paso na nakapatong sa tabi ng pinto. Napalingon ng 2 ginang kaya lumayo ako. Ang pinto, Amanda, hindi pala masyadong nakasara. Medyo nakaawang. Baka mamaya may makarinig sa pinag-uusapan natin. Oo nga, Madam. Teka, isasara ko. Dahan-dahan akong lumayo sa silid na iyon at lumabas nang maramdaman kong palapit si Ma'am Amanda sa may pinto. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Parang nahirapan akong iproseso ang mga narinig. Hinintay ko ang pagdating ni Sir Tirso pero hapon na ay hindi pa rin ito umuuwi. 9:00 na nang dumating ito sa bahay pero mukhang hindi ito ang tamang timing para sabihin ko ang gusto kong sabihin. Ang gaganda ng mga nabili kong damit. Thank you sa treat mo kanina, honey. Wala yon. Ang mahalaga naging masaya ka ngayong gabi. Ang sweet mo talaga, honey. Masayang-masaya talaga ako sa date natin ngayon. Mabuti naman. Masaya din ako kasi masaya ka. Ma'am, sir, nakapag-dinner na po kayo sa labas? Ipinagluto ko po kasi kayo ng dinner Ay, oo nga pala. Nakalimutan natin mag-text kay Melay, Amanda. Pasensya na, Melay. Hindi kami nakapag-text sa'yo. Nag-dinner na kasi kami sa isang Italian restaurant. Ilagay mo na lang sa ref yung mga niluto mo tapos iinit mo na lang bukas. Aalmusalin natin. Ay, Malay, I have something for you. Binili kita nitong dress sa ukay-ukay. Napansin ko kasi na bagay to sa'yo. Amanda, yung brand new na lang ang ibigay mo sa kanya. Minsan mo lang naman siya mabigyan ng damit, oh. Huwag mo nang tipirin. Marami naman tayong nabili para sa'yo. Pwede mo naman kasi ang ibili sa brand new sa ukay pa talaga. Ano ka ba? Ang mamahal ang binili kong damit para sa akin. Kaya nawala na ng budget para sa kanya.
Okay lang naman po sa akin, sir. Suki po ako ng mga damit sa ukay at maganda naman po yung binili ni Ma'am Amanda. Bala kasi namin magstay sa Hong Kong ng 2 weeks. Mamamasyal lang at magdi-date kaya bumili siya ng mga bagong damit. Bawi na lang kami sa susunod, Melay ha? O kaya bigyan ka na lang namin ng extra para makabili ka rin ng mga brand new na damit kagaya ng binili ni Amanda. Yes! Don't worry, Melay. Palagi naman nakarescue si Tirso pag financial na usapan. And by the way, magpahinga na siguro kami sa kwarto, ha? Oo, Melay. Napagod din kasi. Sige po. Nanibago talaga ako sa mag-asawa. Ngayon lang nangyari ang ganun. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Madam, kaya naman hindi ako mapakali. Hating gabi na pero hindi pa rin makaramdam ng antok. Bigla ko nalang narinig ang mga kalusko sa labas. Kaya naman agad akong napabangon. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong umalis ng bahay si Ma'am Amanda. Sinubukan ko itong sundan. Pero naramdaman ko na lang na may humila sa aking braso. Saan ka pupunta? Sir, si Ma'am Amanda, lumabas po siya. Alam niyo po ba kung saan siya pupunta? Dating gawi lang na umaalis sa tuwing gabi. Hayaan mo na. Hindi ko na rin naman pinipigilan kasi ayaw kong mag-away kaming dalawa. Sir, hindi po ba kayo naghihinala? Kanina lang pumunta si Ma'am sa punerarya. Sinundan ko siya. Narinig ko pong pinag-uusapan nila ni Madam Eva. Bumibili pala siya ng puso ng tao sa embalsamadora. Anong sinasabi mo? Ay naku, Melay. Bakit ba ang hilig mong magparatang ng kung ano-ano sa asawa ko? Sir, hindi po paratang yung sinasabi ko. Totoo po yun. May hinala po ako. Pinuntahan ka niya sa trabaho kahapon. Hindi po ba? Oo, pinuntahan niya ako. At yun din yung time na sinabi ko sa kanya na pupunta kami sa Hong Kong sa 1 linggo para magbakasyon. Alam kong ayaw niya kaya sabi ko, babayaran ko siya ng malaking halaga ng pera. Makipag-date lang siya sa akin para sa mahalagang araw namin. Sir, alam ko na po. Pumayag siya sa'yo para makapagbayad siya ng malaki kay Madam Eva. Yun po ang rason. Yung asawa niyo po, sir. May ginagawa siyang isang bagay na hindi niyo alam. Pwede ba, Melay? Huwag ka namang himasok sa buhay naming mag-asawa. Alam mo, hindi na nakakatuwa kung ano-anong sinasabi mo na hindi naman totoo. Kapag hindi ka pa tumigil sa ginagawa mong yan, tatanggalin kita sa trabaho. Sinasabi ko sa'yo. Hindi na ako nakapagsalita pa. Tama nga naman si Sir. Hindi ako dapat manghimasok pero sobra na kasing nakakaintriga si Ma'am Amanda. Parang may hindi na tama. Makalipas ang 1 linggo ay handa na sa pag-alis ng mag-asawa. Ibang-iba ang kanilang samahan. Ang galing talaga ng taktika ni Ma'am Amanda. Alam ko kasing ginagamit niya lang si Sir Tirso. Mahal naman. Mamaya na tayo maglampingan. Hindi pa tayo nakakarating sa Hong Kong, oh. Nakakaya kay Melay. Hindi na kasi ako makatiis. Sobra kitang na-appreciate. Mamaya ka talaga sa akin, mahal. Oo na. Melay, siya nga pala. Mga 2 weeks kami ng Ma'am Amanda mo sa Hong Kong. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Hindi muna kita pinauwi sa inyo kasi mas gusto namin na kapag umaalis kami ay may tao sa bahay. Nakapag-stock na naman tayo ng maraming pagkain sa ref at sa pantry. Hindi ka magugutom dyan. Basta ikaw nang bahala, ah. Opo, sir. O sige na, alis na kami. Ipapadala ko na lang sa'yo ang sahod mo. Opo, sir. 2 linggong nawala sina Sir sa bahay nila. Kaya matagal din ako mag-isa. Nang sumunod na linggo, ang inaasahan ko ay uuwi na sila pero isang gabi, biglang tumawag sa akin si Sir Tirso. Hello po, sir. Oh, Melay. Hindi muna kami makakauwi ni Amanda. Bakit po, sir? Ano kasi, itong si Amanda eh. Dinala ko sa ospital kasi na food poison siya sa kinain niyang seafood. Ganun po ba, sir? Kumusta na po siya ngayon? Medyo maayos naman siya nang madala siya sa ospital. Kumpara kanina na walang tigil ang kanyang pagtatae at pagsusuka. Ganun po ba? Mabuti naman po at kahit paano maayos na siya. Hindi naman kami magtatagal dito.
Kapag maayos ng pakiramdam ni Amanda, ay aalis na kami. Siguro mga 2 hanggang 3 araw lang kaming mananatili dito sa ospital. Tapos uuwi na agad sa Pilipinas. Marami din kaming aasikasuhin sa mga trabaho namin eh. Opo, sir. Mag-iingat po kayo dyan. O, ikaw din, Melay, ha? Mag-iingat ka dyan. Update na lang kita kapag pauwi na kami. Opo. Matapos patayin ni Sir ang tawag ay naghanda na rin ako para magpahinga. Sinaraduhan ko na rin ang mga pinto at bintana dahil pasado 9:00 na rin ng gabi at oras na talaga para magpahinga. Mga ilang minuto pagkahiga ko, may narinig akong malakas na angil ng nilalang sa labas. Ay, Diyos ko! Ano yun? Agad kong naalala ang langis ng lana na ipinadala ng aking ina. Kaya hinanap ko pa ito at nang makita ko, ay nagulat ako. Kumukulo ang laman ng langis. Dito na kumabog ng malakas ang aking dibdib. Mga ilang sandali pa, ay naramdaman ko na may presensya sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon sa bintanang nasa likuran. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Isang halimaw ang bumungad sa akin. Isang nakatayong aso na may mapayat na pangangatawan. Abuhin ang kulay ng balat nito. At nakakatakot ang itsura ng muka. Binasag nito ang salamin. Para akong natuklaw ng ahas sa kinatatayuan ko. Kaya hindi ako makagalaw. Namalayan ko na lang na nakapasok na sa loob ang aswang. Pero wala akong magawa dahil sa sobrang pangangatal ng aking katawan. Lalo na at pamilyar ang halimaw na ito. Siya yung aswang na pumatay kay tatay! Siya yun! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Wala na akong nagawa nung makalapit sa akin ang aswang at sinakmal nito ang aking katawan. Nakakakilabot ang boses nito. Isabay pa ang malakas na pag-angil. Tumutulo sa katawan ko ang malapot nitong laway. Napapikit na lang ako ng mariin pero sa kabilang tenga ay naaalala ko ang panaginip ko kung saan sinabi ni tatay na umalis ako sa aking pwesto. Bagamat nangangatal ay pinilit kong kumilos. Hanggang sa nakapahan ng kamay ko ang isang paso at isinaksak ito sa likod ng aswang. Agad akong tumayo at pumunta sa kusina. Nangangatal ang buong katawan na hinahanap ang isin. Nang makuha ko ito ay agad akong bumalik sa kwarto at isinaboy sa katawan ng aswang. Nangisayang nilalang sa sakit at dali-dali itong lumabas ng bahay. May kalakasan ang aswang na ito. Dahil hindi ito basta-basta kayang patayin ng asit. Hindi na ako nakatulog sa sobrang takot. Magdamag na tumatakbo sa isip ko ang nangyari. Tirik na ang araw nang makaramdam ako ng antok. At mga 1 oras pa lang ako nakakatulog, ay may kumatok na sa pinto. Sino kaya yun? Sino yan? Belay! Pagbuksan mo kami ng kapatid mo! Ang nanay mo to! Sige po, Nay. Saglit lang po. Nay, bakit ang agad niyo po? Anak, meron akong ibabalita sa'yo. Ano po yun, Nay? Kasi anak, hindi ba mag-isa ka lang dito dahil umalis ang mga amo mo? Opo, ano po bang meron? Anak, nag-aalala ko. Ang aswang na pumatay sa tatay mo. Po? Gumagala na naman siya tuwing gabi. Pero hindi na sa atin, kundi dito sa baryo ninyo. Talaga po? Ang aga ng kumalat ng balita, anak. Kasi yung kapitbahay natin, doon ang galing. Tapos isa siya sa nakakita ng bangkay. May pinatay ang aswang, Nay? Ganun na nga, anak. At wak-wak ang kanyang dibdib kagaya ng nangyari sa iyong ama.
Kaya hanggang maaari, anak, huwag ka munang mag-isa dito. Sasamahan ka namin kasi baka mamaya ikaw ang mapagtripan ng aswang. Pumayag ako sa sinabi ni inay. Pero inilihim ko na lang sa kanya na nakita ko ang aswang kagabi. Makalipas ang 2 araw ay bumalik na ang aking mga amo. Ng mga panahong iyon ay bali-balita na naman ang tungkol sa gumagalang aswang tong gabi. At mayroon na itong ilang na biktima. Nang dumating ang mag-asawa, ang una kong napansin ay ang pagkabalisa ni Ma'am Amanda. Hindi pa masyado magaling ang Ma'am Amanda mo. At dito na lang siya magpapagamot sa Pilipinas. Panay kasi ang tawag ng mga taga-baryo sa kanya. Dahil nga sa bali-balita, may gumagalang aswang tuwing gabi at may ilan ang napatay. Hindi pa nakakaabot ang media dito, hindi ba? Hindi naman po. Hindi rin po pinayagan ng naiwan yung namumuno sa barangay. Kasi privacy daw yun ang lugar. Baka pag-isipan ng masama ang mga tao. Pero narito po ang mga pulis at ginagawa nila ng paraan. Kasi ang hinala nila, baka naman daw hindi aswang ang pumapatay kundi mga adik. Kahit aswang naman talaga. Kahit aswang naman talaga. Ibig mo sabihin, nakita mo rin yung aswang? Anak, nakita mo ba yung aswang? Alam kong nakita mo kung anong pumatay sa tatay mo. Pero maaari din naman kasi ibang kaso itong sa ngayon. Nung nakaraang gabi ba na mag-isa ka rito, nakita mo yung aswang? Hindi ako nakasagot. Ayoko kasing mag-alala sa inay pero nagtataka ako kung bakit gano'n na lang ang pagkabalisa ni Ma'am Amanda. Parang mas may pakialam pa ito sa aswang kaysa sa mga biktima nito. Melay, anak, bakit tulala ka dyan? Hindi ko po nakita yung aswang, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Kailangan ko nang umalis. Amanda, saan ka pupunta? Amanda! Simula nang umalis si Ma'am Amanda ay hindi na namin ito mahanap. Hindi na namin ito nakita sa police station o sa barangay hall. Wala din sa punerarya ni Madam Eva dahil lahat ng iyon ay inusisa namin. Sir, hindi po ba nagre-reply sa mga text nyo? Hindi nga eh. Kaya tinatawagan ko na. Pero nakailang tawag na ako, hindi pa rin sinasagot. Hindi ko na alam gagawin ko. Napuntahan na natin siya pero wala eh. Sir, may alam po ako. Saan? Sabihin mo sa akin, Melay. At pupuntahan natin. Hindi na po, sir. Ako na lang po. Bakit? Di wala kang kasama. Baka po magulat kayo. Baka po hindi nyo kayanin kapag nakita nyo. Ang alin, Melay? Sabihin mo sa akin. Pasensya na po, sir. Melay! Melay! Bumalik ka rito! Melay! Sa pagkakataong iyon ay matindi na ang hinala ko na ang aswang at ang aso ni Ma'am Amanda ay iisa. Isang tiyak na lugar lang ang aking pinuntahan. Sa kubo kung saan ko nakita ang nakakadiring gawain ni Ma'am Amanda. Bago pa makarating doon, may nakita akong nakahandusay sa lupa. Bakit may bangkay dito? Tay! Tay! Walang iya ka, aswang ka! Pinatay mo ang tatay ko! Pinatay mo siya! Melay? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ang tatay ko! Pinatay siya ng aswang! Pinatay siya ng aswang! Melay! Kumalma ka. Hinga ka ng malalim, okay? Sinunod ko ang sinabi ni Sir Tirso at paglingon ko muli sa lupa, nakita ko namang wala namang bangkay na nakahandusay doon. Ibig sabihin, muli na namang bumabalik ang pinakamalaking trauma ng buhay ko. Ang pagkakapatay ng aswang kay tatay. Niyakap ako ni Sir Tirso at sa pagkakataong iyon ay kumalma ang loob ko. Wala na rin akong nagawa ng sumama ito pagpunta sa kubo. Hindi niya raw ako napigilang sundan dahil sigurado raw siya na alam ko ang sikreto ng asawa niya. Sir, huwag po kayong magugulat kapag nakita niyo. Nasabi mo na sa akin yun nung nakaraan. Ang Ma'am Amanda mo at ang aso. Sir, pagkatapos nito, hiwalayin mo na si Ma'am.
Hindi na magandang hinala ko sa kanya. Sa tingin ko, nabubulag lang kayo pero may kakaiba sa pagkatao niya. Melay, Yung aso na yun, sir, sa tingin ko. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may marinig kaming malakas na pag-ungol ng isang babae. Hindi ungol na nasasaktan kundi parang tono na nasasarapan at sasabik. Saka ko lang napagtanto na malapit na nga pala kami sa kubo. Pinaalalahanan ko si Sir na magdahan-dahan sa paglapit doon. At dahan-dahan kaming sumilip sa isang siwang. Si Ma'am Amanda ay nagpapakaligaya sa ibabaw ng isang nilalang. Hindi ng aso, kundi ng aswang. Nakita ko rin na habang ginagawa nila iyon, ay sinusubuan niya ng puso ng tao ang aswang. Mabuti na lang talaga at nahanap kita. Itong sarap at ligaya na ibibigay mo sa akin ay hindi kayang ibigay ng asawa ko at ng ibang lalaki. Wala kang katulad. Wala kang katapat. Ikaw sa akin ang lahat. Melay, totoo ba ito? Ang aking asawa? Sir, Ang dami-dami kong lalaking pinagselosan tapos ang kabit niya lang pala ay isang aswang. Humanda ka sa akin, Amanda. sir, huwag po kayong pumunta dyan, sir. Delikado po. Hindi ko na napigilan si Sir Tirso nang pasukin niya ang loob ng bahay. Galit na galit nitong ibinalibag ang pinto na gawa sa kawayan. Hindi man lang ito natakot sa aswang na naroon dahil agad itong lumapit kay Ma'am Amanda at mariing sinabunot ang buhok. Walang hiya ka! Sobra na ba talagang pagkatigang mo? At nakuha mo pang pumatol sa aswang? Tirso, anong ginagawa mo rito? Alam na ni Melay ang lahat. Oo, Mela, humanda ka sa akin. Pinahamak mo ako sa asawa ko. Walang lihim na hindi nabubunyag, Amanda. Bukod sa binaboy mo na ako, literal na napakababoy mo. Ikaw ang pinakamakating babae na nakita ko sa buong mundo. Aray ko! Tirso, aray! Sa pagkakataong iyon ay tumayo ang nilalang at lumapit kay Sir Tirso. Sinakmalito ang lalaki pero malakas ang katawan ni Sir. Pinipigilan niyang makalapit ang bibig nito sa kanyang katawan. Nagkapa ako at nakuha ko ang isang sanga. Pinigilan ako ni Ma'am Amanda pero agad ko siyang naitulak. Tumama ang katawan niya sa bato kaya hindi siya makabangon sa sakit. Aray ka! Mela, ikaw, umanda ka sa akin. May araw ka rin sa akin, babae ka! Kayong magbabayad sa mga ginawa niyong kababuyan, Ma'am Amanda. Lalo nang ginawa niyo kay sir. Nang makalapit ako sa aswang ay agad ko itong pinagahampas ng dala kong sanga. Noon ko lang napagtonto na mula pala sa kalamansi ang sanga na aking nadampot. Meron itong matinik na tangkay at ang bawat dampi nito sa katawan ng aswang ay parang apoy na pumapaso sa kanya. Nakalis si Sir sa ilalim ng aswang pero hinang-hina siya at ako naman ay walang patid na pinalo ito ng pinalo. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ikaw ang aswang na pamatay sa tatay ko! Hindi ko hahayaang mabuhay ka pa! Tama na! Tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang aswang na pumatay sa tatay ko! Eh, di ba ikaw? Tatapusin ko na! Sinabunutan ni Amanda ang aking buhok kaya napatigil ako sa ginagawa ko. Nagulat ako sa sunod na tagpo. Si Amanda ay unti-unting nagbabago ng anyo. Nagkaroon siya ng buntot. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging isang mahabang bulas ng aso na walang balahibo at kulubot na nakakakilabot ang muka. Tinangka niya akong sakmalin pero mas malakas ako. Itinusok ko sa katawan niya ang matinik na tangkay ng kalamansi. Walang iya ka! Napakababoy mo! Bukod sa pinaglaruan mo ang puso ng asawa mo at nakipagrelasyon ka sa isang aswang na aso, sinisisi rin kita sa pagkamatay ng tatay ko dahil hinayaan mo mabuhay ang pumatay sa kanya! Walang tigil sa pagsigaw si Ma'am Amanda dahil sa sakit ng itinutusok niya sa katawan ko. Pero sa pagkakataong iyon, ay sumugod sa akin ang isa pang aswang at tinangka kong sakmalin. Mabilis na gumalaw si Sir Tirso. Kahit masakit ang katawan niya ay nagawa niya akong hilahin. Tumakbo kami palabas ng bahay
at hindi na kami nasundan ng mga aswang. Hingal na hingal kami nang makarating kami sa bahay. Sir, hindi pa dapat tayo umalis doon. Hindi pa natin sila napapatay. Melay, malalakas na aswang sila. Hindi natin sila kaya. Pero mabisa rin palang pangontra sa aswang ang kalamansi. May epekto ito sa kanila, sir. Hindi na natin dapat buhayin ang mga aswang na yon. Melay, totoo ba talaga yung nakita natin kanina? Ang asawa ko ay isa ring aswang? Totoo po lahat yun. Kasalanan ko ba lahat to, Melay? Kung hindi ako baog at napapaligaya ko siya, mangyayari ba ang lahat ng ito? Sir, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo po kasalanan to. Walang tamang dahilan sa ginawa ni Ma'am Amanda. Kahit bali-baliktarin man ang mundo, ang panloloko ay panloloko. Ginawa niya yun dahil yun ang gusto niya. Hindi dahil sa may pagkukulang ka. Ginawa ko lahat, Melay. Binigay ko sa kanyang lahat. Minahal ko siya ng sobra. Sobrang kababuyan naman yata ang ginawa niya. Maiintindihan ko pa kung sa tao pero bakit sa isang aswang? Wala na akong nagawa kundi yakapin si Sir Tirso ng mga oras na yon. Ramdam ko ang sobrang sakit ng nararamdaman niya. Lalo na nang ibinuhos niya ang kanyang mga luha. Simula noon ay tinulungan ko siya. Ipinaunawa ko sa kanya kung ano ang realidad na dapat niyang harapin. Naghanap kami ng albularyo na marunong lumaban sa mga aswang. Pero wala na sina Amanda sa kubo. Hanggang sa nabalitaan namin na Melay, may nakakita kina Amanda sa gubat. Yung aswang na inilalarawan ng isang dayo na nagkambing doon. Yun ang itsura ng pagkaaswang nila. Ibig sabihin, nagtatago sila sa gubat. Ang mga dayo ang target nila. Sir, anong gagawin natin? Pupunta ba tayo sa gubat? Oo, kailangan natin silang mahanap. Teka, hindi ba birthday ng kapatid mo ngayon? Opo. Pero madali na naman mag-celebrate kapag napatay na natin ang mga aswang eh. Hindi ako mapapalagay kapag hindi ako kasama, sir. Lalo na alam ko na siyang aswang na pumatay sa tatay ko. O sige, basta magpaalam ka ng maayos sa nanay mo ha. Opo, sir. Maganda ka na, Melay. Aalis na tayo. Wait lang po, sir. Tumatawag po ang nanay ko. O sige, sagutin mo muna. Hello? Nay? Anak, baka pwedeng umuwi ka na rito kasi nakapagluto na ako ng mga handa. Hinihintay na ni Jasmine yung cake na dadalhin mo. Sabihin mo sa sir mo na dito ka na rin matutulog, ha? Nay, hindi po pala ako makakauwi ngayong gabi. Tatawag nga po sana ako sa inyo eh. Bakit anak? Hindi ka ba pinayagan ng sir mo? Ano po kasi, Nay, yung aswang. Nalaman akong nasaan. Hindi ba pwedeng ipaubaya mo na yan sa kanila? Nay, matagal ko na itong hinihintay. Gusto kong makita ang pagkamatay ng aswang na pumatay kay tatay. Mabilis lang naman po yon. Sigurado ako na mahanap namin ang aswang. Sige anak, mag-iingat ka ha? Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Opo, at pangako. Uuwi agad ako pagkatapos itong gagawin namin. Bukas magpapaalam din po ako kay sir na magde-day off muna ako para makasama ko kayo ng kapatid ko. Ipapasyal ko po si Jasmine sa mall. Sige anak, mabuti yan. Siguradong matutuwa ang kapatid mo. Mag-iingat ka kahit anong mangyari. Mahal na mahal ka namin ang kapatid mo, anak. Opo, inay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Kaya na namin yun ng mga albularyo. Huwag ka nang sumama, Melay. Umuwi ka na lang sa inyo para naman maging masaya ang kapatid mo sa birthday niya. Hindi sir, okay lang. Naiintindihan naman nila yun eh. Tsaka uuwi naman po agad ako pagkatapos nito. Magpapaalam din po sana ako sa inyo na magde-day off muna ako bukas para makasama ko sila at maipasyal si Jasmine sa mall. Narinig ko na yan sa usapan yun ng nanay mo. Walang problema sa akin. Kung gusto mo sa isang araw ka na umuwi para mas makasama mo sila ng matagal. Talaga po sir? Oo. At huwag kang mag-alala. Pasasahuran pa rin kita kahit nasa bahay ka. Sobra-sobra nang naitulong mo sa akin, Melay. Kaya dapat lang sa'yo ang mga yon. Salamat po sir. Salamat po talaga. pagkatapos ng pag-uusap na yun ay pumunta na kami ni Sir Tirso sa gubat. Kasama ang 3 albularyo na papatay sa aswang. May dala silang gaas na hinaluan ng alak na may luya at asin, dahon ng kamangyan at nakahanda na rin ang kanilang mga buntot pagi
para madaling maigapos ang mga aswang. Ilang oras din kaming naghanap doon pero hindi namin sila nakita. Hanggang sa nabagot na lang kami dahil wala namang aswang sa gubat. Mukhang wala tayong mapapala ngayong gabi ha. Ilang oras na tayo nagpapabalik-balik dito eh. Kaya nga po, dito na tayo nanggaling pero dito pa rin tayo bumalik. Wala naman tayo na pala kahit ano. Talagang matindi ang pagtatago ni na Amanda at mukhang hindi na natin sila makikita kaya mabuti pang wag na nating ipagpatuloy ito. Ikaw, Melay, umuwi ka na sa inyo. Ihatid na kita. Opo, sir. Sigurado po ako naghihintay ng mga magulang ko doon. Sige. Hello, Nay? Anong nangyayari? Anak, umuwi ka na rito. May nakapasok na aswang dito. Ang kapatid mo. Ano? Anak! Nay! Nay! Anong nangyayari? Yung aswang! Nasa bahay! Kung ganun, pumunta na tayo doon. Iligtas natin ang nanay at kapatid mo. Nagmadali kaming umuwi ng bahay at pagdating doon nagulat ako sa nakita. Nagkalat ang dugo sa sahig. Nakita ko ang katawan ng isang aswang na unti-unting nalulusaw at nagiging abo. Sa may kusina nandoon ang kawawang bangkay ng nanay ko at kapatid. Wakwak ang kanilang katawan at halos wala ng lamang loob. Halos mabaliw ako sa aking nakita. Ang nanay ko at kapatid ko, wala na sila. Melay! Kasalanan ko nangyari sa kanila. Dapat hindi na lang ako sumama. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, sir? Wala nang pamilya ko. Melay! Melay! Wala kang kasalanan. Anong gagawin ko, sir? Pare-parehas na silang biktima ng aswang. Hindi ko na to kakayanin. Walang hiya ang mga aswang na yan. Walang hiya sila. Walang hiya sila. Halos lumangoy na ang bukong katawan sa dugo dahil sa pagyakap ko sa katawan ng nanay at kapatid ko. Namagaan na dahil wala ng lamang loob. Halos mabaliw ako ng mga sandaling iyon. Mga ilang saglit lang ay narinig ko ang isang paggalus ko sa loob ng banyo. Tumayo ako at nilapitan ko ito. Ang nakita ko doon ay si Amanda, na walang sawang nilalamon ng lamang loob ng nanay at kapatid ko. Susugod na sana ako pero napigilan ako ni Sir Tirso. Melay, malakas siya ngayon. Baka kung anong gawin niya sa'yo, ipaubayan na natin sa mga albularyo. Nakita mo naman ang nangyari sa nanay at kapatid ko. Kaya huwag mo akong pigilan. Wala nang nagawa si Sir Tirso nang sumugod ako sa aswang. Pinagahampas ko ito nang nadampot kong walis tingting. Nawala na ang takot ko sa katawan. Kung ano man ang nangyayari ngayon, kasalanan mo. Kung hindi mo pinalam kay Tirso tungkol sa lihim ko, hindi sana kita babalikan. Walang lihim na hindi nabubunyag, Amanda. Pagbali-balik na rin man ang mundo. Isang kababuyan pa rin ang ginawa mo. Ipinagpalit mo ang asawa mo sa isang aswang. Anong makagawa ko? Isa-isang hayop tumitibok ang puso ko. Sa kanya ko nakuha yung ligaya at pagmamahal na hindi ko maramdaman sa tao. Nagulat na lang ako isang araw na aswang palang minamahal ko. Para lang mapaamo siya, tiniis ko ang sarili ko na mabahira ng dugo. Kung hindi ka pa nagmamahal, hindi mo maiintindihan. Hindi kita maiintindihan, Amanda. Dahil lang damay ka ng mga inosenteng walang kinalaman sa lahat. Napakababoy mo. Wala kang kasing sama. Pagkasabi ko nun ay agad akong sinakmal ni Amanda. Nahampas naman ito kaagad na Sir Tirso ng buntot pagi. Amanda, bakit? Pinigay ko naman sa'yo ang lahat ha. Ginawa ko lahat sa'yo, Amanda. Kahit maubos ako. Bakit sa aso pa na isang aswang? Bakit? Bakit?
Hindi tumigil sa pagpalo si Sir Tirso kay Amanda. Nang manghina ito ng sobra at hindi na makapanglaban, saka kami lumabas. Tinalian na ito ng mga albularyo at dinala sa likod bahay. Tinakpan nila ng dahon ng kamangyan ng katawan nito saka sinunog. Wala na si Amanda. Pero wala na rin ang aking ina at kapatid. Nang mga panahong iyon ay tanging si Sir Tirso ang aking naging karamay. Pinatira niya ako sa kanyang bahay. Ginawa niya ang lahat para unti-unting maghilom ang sakit na nararamdaman ko dahil sa nangyari sa aking pamilya. Ako naman ay ginawa kong parte ko para damayan siya dahil masakit din sa kanya ang mga nangyari. Sir, merienda ko muna. Oh, hindi ba dapat gumagawa ka ng mga assignment mo doon? Nagabala ka pa. Sir naman, minsan na lang kitang maasikaso Araw-araw kasi maraming ginagawa sa school. Melay, hindi na kita katulong dito. Pwede kang mag-relax tuwing weekend. Tsaka, huwag mo na akong tawaging sir. Anong itatawag ko sa'yo? Ikaw ang bahala. Sir naman eh. Labas tayo mamaya, Melay. May pupuntahan tayo. Saan naman? Basta, magpaganda ka, ha? Nang araw na iyon ay inaaya na pala niya ako ng date dahil dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant at doon siya nagtapat ng pag-ibig sa akin. Opo, Miss Ligaya. Sa bawat araw na nagkakasama at nagkakadamayan kami, ay nagkaroon na kami ng nararamdaman sa isa't isa. Natagpuan na ni Sir ang pagmamahal na kailangan niya mula sa akin. At ako naman ay hindi ko na kailanman naramdaman na ako'y mag-isa. Makalipas lang ang isang taon, naging opisyal na kaming magkarelasyon. Hindi pa rin naging madali ang lahat, Miss Ligaya. Paulit-ulit na bumabalik ang multo ng nakaraan. Minsan ay may nakausap akong tiyuhin siya ni Amanda. Ayon sa kanya, nung bata pa raw ito ay mahina na ang katawan nito. Kaya hindi ito pinilalabas ng bahay. Ang tanging kasama nito ay ang alaga niyang aso. At sa loob ng maraming taon, ay tanging mga aso lang ang kasama niya. Nakalaya lang daw ito nang mamatay ang kanyang ama. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng atraksyon sa isang hayop na nauwi sa isang nakakakilabot na pag-ibig dahil wala siyang kaalam-alam na ang minamahal niya ay isang aswang. Naunawaan ko na si Amanda pero hindi pa rin tama ang kanyang ginawa. Pero ano magagawa natin? Tao lang naman siya at gustong magmahal sa paraang gusto niya. Gayunpaman, sana'y wala nang matulad sa kinasaktan niya. Ang tao ay hindi nilikha para maging kasiping ng walang kamalay-malay na hayop. Dito ko na po tatapusin ang kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Melay. Sa mga tagapakinig, anong may papayo nyo sa isang taong kagaya ni Amanda? Paki-comment ng inyong mga sagot sa comment section at huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.